So ayan, nakabili nga tayo ng DJI na Osmo Mobile 6. At ito na nga ang kanyang laman. Meron kasama bag. At syempre yung kanyang mismong unit. At yung charging cable. Ito na yung kanyang clamp. Yung kanyang magnetic na clamp sa cellphone. At titignan natin kung ano yung kaibahan. Reviewin natin to. Siyempre ito nga yung dinidikit yan sa yung magnetic na yan. Ikakabit muna natin tong kanyang tripod. Buksan muna natin, itatayo muna natin kasi babalansehin muna natin yung cellphone dito. So ayan nga. Kailangan balansehin muna natin yung Pagbukas nito, ayan, meron siyang lock dyan, ay ikutin mo muna siya. Tapos, ayan, bubukahin mo siya ng ganito. Automatic siya magpa-power on. Naka-power on na siya ngayon. So, ibabalance muna natin yung ating cellphone. Tapos, ilalagay nga natin yung cellphone dun sa, sa kanyang clamp. Ito kailangan, ayan, meron naman siyang guide. Pag inilagay mo siya, meron siyang nakasulat doon na, yung mga drawing na yun. Kailangan, doon siya nakatutok sa pinakang power ng iyong cellphone. At merong guide yan sa ilalim. Ito yung guide na yan, ayan. So, kailangan naka-swak siya dyan sa pinakang, na yan, lakas ng magnet. Nakaswak siya doon sa pinakang groove niya na yun. So, kaya kailangan yan. Ibabalansin muna natin siya para hindi mahirapan yung kanyang motor pagka nag-operate na siya. So, konting adjust lang muna. So, pagka nakuha mo na yung kanyang talagang balansi, alam mo na kaagad, pag inilagay mo yun, alam mo na kung saan banda mo siya ilalagay. So, ayan, nakabalansi na nga siya. Okay na yan. Konting-konti na lang. So, ayan, nakakaikot na siya. Oh. So, ibig sabihin, konting balance na lang. Sumubra lang ng kaunti. Okay na yan. So, ngayon, pindutin na natin itong menu. So, ayan, nag-power na siya. So, ibig sabihin, gumagana na yung kanyang motor. Ayan, may pindutan dyan sa likod. Ayan, pindutan na yan. Seset siya doon sa pinakang niya, yung default na setting niya. So, pag pinindot mo ito yung sa baba, yung parang so, yun nga, iikot yung cellphone, papunta siya doon sa landscape mode. So, ayan, at meron nga, ito, yung apps, kailangan, download mo muna yung apps, meron naman siyang apps na ilalagay. So, nagdagay nga ako ng apps dito. Nahanap ko lang yung dinownload ko. Ito na nga. So, kailangan yan. Pagka na-download mo na yan, meron siyang automatic na mag-connect siya dun sa unit, sa pinakang gimbal mismo. So, kailangan naka-on yung iyong Bluetooth. Kasi pag hindi siya naka-on, hindi siya mag-connect ng direkta doon sa yung unit. So yan, dahil in-install ko pa nga lang yung apps na yan, marami siyang mga tips, yung mga lumalabas na yan. So lahat ng mga guides at mga tips doon sa operation, yan, lumalabas nga siya. So at yan sa menu, lalabas dyan yung kung ano yung operation na gusto mo, halimbawa follow o kaya yung nagro-rotate siya. So, andyan lahat, makikita mo na kaagad dun sa menu. Sa pinakang center na yan, na bilog, yun yung kanyang up and down, tsaka yung left and right. So, yan, i-connect muna natin siya. Kailangan i-on natin muna yung Bluetooth. Yan. Automatic siya ayan,
nakakonect na nga siya. So, ayan. May mga lumalabas. So, ayan, yan na nga. So, lumalabas yung mga guides kung paano mo siya i-operate. At ngayon, dahil bagong download ko pa nga lang yung apps na yun, so lahat ng operation lumalabas yun. Hindi ko pa siya na okay kasi. So, ayan, dalawang pindot mo siya dyan. Iikot yan. Lumalabas LAN. Ayan, o. Isang pindot mo lang yan. Bumabalik siya doon sa landscape pataas, bumabalik siya, umiikot siya doon sa pinakang portrait mode. So, ayun nga, kung gusto mo ng focus, meron diyang pipindutin mo lang yung nasa left side, meron siyang parang ano dyan, ayan, ito ibababa muna natin. Baba taas, left and right, at tapos ito nga yung focus nga na sinasabi ko. Ito, mas convenient siya pagka ipo-focus mo na siya. So, ayan, meron siyang ano dyan, ayan yun. Pagka itrinag mo siya ng ganyan, ayan, nakita nyo yung green na yun. Yan yung kanyang face detection, ano, ayan, didetect niya yung ano, kung halimbawa object detection niya, ayan. Medyo hindi nga lang siya nakaka 360. Ito lang ang disadvantage nito, hindi katulad ng isa kong gimbal na meron siyang 360. So kaya ito hanggang 180 lang yung kanyang ikot. Left and right lang, 180 lang siya. Ito na nga, yan, ayusin muna natin to. Dahil, yan. Pag pinindot mo na siya, halimbawa yan, naka-record siya. Pagka in-record mo siya, pinindot mo yung nasa likod. At ano to, ang advantage pa nito, ito, tingnan mo, ayan, na may extension siya. Pwede mo siyang gawin mong selfie stick. At itong pinakampuno niya, ayan, yan. Pwede mo siyang dalawin pa harap. Pwede mo siyang ikutin ng ayan, baliin mo siya ng ganyan. Ayan. So, may option ka kung halimbawa ang hawak mo pa ganun at may selfie stick ka, yan kaya medyo mabigat nga, matigas yung ano. For safety naman, kaya hindi siya basta-basta bababa. Dahil sa sobrang bigat, mas skip yung kanyang ano. Pero lapat naman siya pag ibinaba mo siya. Ayan na nga. Sige, subukan natin yung ibang function pa nito. Subukan, ayan. Lumabas na naman yung kanyang guides. Isa pa. Yung function niya, ayan. Dinidemo niya yung kanyang galaw. So, ito na nga. At ang kagandahan kasi nito, sa gimbal na to, kung halimbawa, mahilig kang mag-live, yan, mas convenient ito sa mga nagla-live kasi pag pinindot mo yung habang nagre-record ka, pinindot mo yung pinakang harap na bilog, ayan, kita mo, hindi siya masyadong stabilize kasi gumagalaw pa rin siya. Hindi talaga katulad nung isa kong medyo mahal kasi yung nabili kong isang yun. Double purpose kasi pwede sa cellphone, pwede sa camera talaga na malaki. So mas yun, mas maganda yung kanyang function nun, yung kanyang mga operation niya. So, ayun, ito na nga. Tingnan natin kung gaano siya ka-stable. Na-record na nga natin. Ayan, nakikita nyo yung green na yan. Yan. Yun yung, niya. Pag pinindot mo yung nasa likod, ayan yung pinaka-trigger sa likod. Habang nagre-record ka, mag-auto
detection siya. So, ayan naman. Isang pindot ulit, mawawala na yon. Binalik nga natin sa, hindi siya masyadong stable. Tingnan mo. Na magalaw pa rin. So, yan. Yun nga. Ito na. Pinindot mo. Yan, kung magsi-selfie ka, pindutin mo lang yung nasa harap. Isang pindot nga lang yung pinakang video niya. Habang nagbibideo ka, pinindot mo isang click mo lang doon, yung harap na camera ang gagana. So, ayan. Pinindot mo nga. Ayan. Isang pindot uli. Babalik uli yung ano mo. Ganyan lang yung hindi masyadong marami yung mga easy lang siyang gagamitin. Ayan, mas madali siyang gamitin. Pero hindi siya masyadong stable. Ayan, tignan niyo. Hindi siya masyadong hindi ko masyadong nagustuhan yung nito kasi ayan, tignan niyo. Bumabaliktad siya, yan lang ang kanyang function, Landscape, portrait. Ayan. So, ayan, automatic siyang nag-detect ng mukha pagka, ayan. Pero ang kagandahan lang naman dito, mas mabilis siyang mag-detect. Mabilis at smooth yung kanyang galaw. Tingnan nyo yung paano siya kabilis sumunod dun sa object na kanyang nadedetect. So, yan nga. Kung mahilig kang live, lalo na selfie, ayan, napakadali lang. Mabilis ng kanyang, ayan, meron din siyang, dyan. Pwede mo rin siyang gamitin na zoom. Okay, kaya lang ang limited dun sa ibang cellphone, yung kanyang setting dun sa kanyang camera hanggang 1080 lang. Pero yung ibang cellphone, meron namang supported siya sa sa 4K. Yan, ganun lang talaga yung niya, pinakang function niya. Pang cellphone lang talaga. Sige, ayun na nga. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye. Hindi yan sponsor ng DJI.